kilala ang Binondo, Maynila bilang tirahan ng mga imigranteng Tsino sa Pilipinas. Dito rin matatagpuan ang iba't ibang klase ng mga bilihin na patok sa mga Pilipino. At bilang sentro ito ng pamilihan, talamak din dito ang dami ng batang lansangang nagkalat sa bawat sulok ng lugar na ito. Ngunit, sa kabilang banda, tila may aandap-andap na liwanag sa kasulok-sulukan ng lugar na ito. Amin naming nakilala at natagpuan ang isang taong patuloy na nagmamalasakit at nagmamahal sa mga batang lansangan. Siya si Butch Nerja o mas kilala bilang Ama ng Lansangan. Ano nangyari dito? Wala, tatay. Ano nangyari sa kanya? Ay, dudes. Ha? Ano nangyari sa bata? Wala. Hindi naman. Oo, naantok lang. Nakantok lang. Di ba't hindi ka matulog ng banda? Hindi lahat kasi nabibigyan ng ganitong oportunidad, no? It's para sa akin to, hindi lang to hamon. Ito ay responsibilidad. Hindi ko lang responsibilidad, kundi lahat tayo sa society. Responsibilidad natin to take care of these street children. Responsibilidad nito sa ating kahirapan sa society. And we have to contribute kahit maliit o malaki man. So that's what I'm doing. Mayroon lang ito, ano, papakain ako, natandaan ko. Higit 2 dekada nang binabagtas ni Butch ang malawak na kalsada ng Divisoria at Binondo bilang isang street educator. Kaya naman, hindi maipagkakaila ang dami ng taong nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Lagi po siya nagpapangalan sa tapos, siya po nagbibigay ng mga laruan natin. Yung tatay ng lansangan, lahat ng di namin naranasan sa lansangan, kaya taas niya sa amin. Wamar! Kumusta ng solve? Kahit kumusta ka naman At gaya ng mga batang patuloy ng ginagabayan, dati ring batang lansangan si Butch, nalulong sa bisyo, barkada, at minsan na rin nawalan ng direksyon sa buhay. Ngunit, sa halip na sumuko, ay pinilit itong bumangon at magsilbing inspirasyon sa mga batang tila naliligaw ng landas. So, one time, gusto ko kasi kumita ng mabilis na pera. Nalaman ko sa mga kaibigan ko sa Harrison Plaza na pwede kang kumita ng pera. So, yun, nag-callboy ako sa mga pedophiles, nagbugaw ako sa kanila ng mga kapwa-bata ko, nagtutourist guide ako. Nagagamit ko yung aking mga skills na yun. At the same time, nagkakapera ako. So, unti-unti, drugs, sex, no? Matapos ang ilang taong pamamalagi sa kalsada, sumagi sa isip ni Butch na hindi iyon ang buhay na gusto niya para sa sarili habang buhay. Dito na dumating ang isang foundation na kumupkop sa mga batang lansangan ng Divisoria, kabilang na siya. Isang araw, nakumbinsi nila ako. Siguro kasi sabi ko parang wala na, parang hindi ko na gusto yung ginagawa ko araw-araw. Para bang hindi na ako masaya. Parang meron pa ba akong dapat gawin? Marami akong tinatanong sa sarili ko. So sinubukan ko to, then na-motivate nila ako eh. Dito, hindi wala ka na kung bakasya to. Kasi tatay magbibigay niya na po. Oo. Ayaw si tatay. 8 taon nang hindi ginugupitan ni Butch ang kanyang buhok. Ito ay bilang parte ng kanyang advokasya na di umano simbolo ng pag-asa para sa mga batang lansangan. Ops! 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 Sabi ng mga bata,
Tay, bakit ayaw mo gupitan ng buhok mo? Ang sabi ko, hindi ko gugupitan ang aking buhok hanggat marami pang bata ng sangan. Kaya mga bata is very smart. Ang sabi ko, tay, dami pa nga namin. Sabi ko, makapaghihintay ako. Wala akong magagawin kundi maghintay sa inyo. It's patience and wisdom, no? Yun ang ginagamit ko. Walang mababawasan sa ginawa ko, no? Hindi mo. Bagkus pa nga, dumadami sila. So, the more na dumadami sila, the more na nakapag-iisip ako kung paano ko silang tutulungan. Ngayong araw na ito, isa na namang mahalagang hamon ang haharapin ni Butch. Sa gitna ng tindi ng araw, ay matyaga nitong hinahanap ang isang batang nagngangalang Jomar. Hirap maghanap ng mga nawawala. Ngunit, naging mailap ito at bago pa man makita, ay bahagyang naantala si Butch sa pagdating ng isang pamilya na matagal nang tumutulong sa kanyang advokasya. Yes. May amang ka! Ano may laruan? Yung mag-iinang pumunta rito kanina, si Mrs. Carlos yon, saka yung lalaki, yung pangalan ng anak, si Dwayne. Nakakatuwa si Dwayne kasi nakikita mo yung kanyang passion din sa mga street children. He knows that he lives in a very comfort zone, but yet he chooses not to be with the street children. Tulong na yon sa mga street children, kahit pansamantala, nabibigyan sila ng pagkain, ng damit. Matapos ang masayang pagtatagpo ng landas ni Butch at ng pamilya Carlos, agad niyang ipinagpatuloy ang paghahanap kay Jomar. Nang sila ay magkita, nalaman naming ilang taon na ring ginagabayan ni Butch si Jomar upang makapasok ito sa Pangarap Foundation dahil na rin sa kagustuhan ng binata. Nung bata pa po ako, nakilala ko po si Tatay Butch bilang sa childhood. Kapansin-pansin ang pagiging malapit ni Jomar kay Butch. Ito ay dahil minsan na pala niyang ipinasok si Jomar sa isang foundation, ngunit matapos ang 2 taon, muli itong nagbalik sa lansangan. Lahat halos ng hirap ay naranasan na ni Jomar. Ito ay dulot na rin ng magulong paligid na siya niyang kinalakihan. Mahirap din dito kasi pag sa gabi walang pagkain. Pag sa umaga yung mga bata maliliit, pupunta sila ng 999 manghingi ng pagkain, yung tira-tira. Tapos pag nakahingi na sila, tapos manghingi sila ng totong, kaya sabaw, pupunta nila dito, nagsalo-salo kami. Minsan pag nagsalo-salo kami, nag-aaway-aaway kami. Minsan yung mga bata, nasasaktan ko kasi masyadong marot. Lalo na ako sa bisyo. At nakalagi ako nakabarkada. Ay, wala akong masaya nga dito, puro gulo ang inabot dito. Ibas ko lang ako masaya, sobra-sobra. Pero pagdating sa ibang hindi ako masaya. Lumalabas yung 4 na sungay ko dito. Minsan na rin nakulong si Jomar na tumagal ng halos 1 buwan sa salang bagansyang tulala o walang maliwanag na direksyon at kinakikitaan ng pagkagulat sa oras na mahuli ng pulis na karaniwan ng kaso ng mga batang lansangan. Bigyan na lang ako dito, at tulala lang ako, bigyan ditampot. Kakasalamin ko pala may mawak sa likod ko, wag kang tatakbo. Para sa akin, hindi masyadong intento sa akin yung gano'n kasi parang mula sa pagbata ako sa paglaki ko,
bakit ganun pa rin ang hanap buhay ko, nagpapapag pa rin ako. Ready mo na talaga yung sarili mo. Okay, para sa magulang ko. Pero mahigit 5 taon niya, mahigit 5 taon din mahigit. Hindi ko makakasama pamilya ko kasi sa pangarap, bago ako makalabas, makapagtabol ka sana ng pag-aaral at makapag-anak ng trabaho. Sa pinapakitang dedikasyon ni Jomar, ay patuloy siyang ginagabayan ni Butch upang tuluyan na itong maging handa sa nalalapit niyang pagpasok sa Pangarap Foundation. Kung dadalhin kita ng center, gaano ka ba kahanda? Ano ba yung inaasahan mo pag halimbawa makahanap ako ng center na matutuluyan mo? Para Ano yung inaasahan mo? naasahan ko po ulit po ako, meron po ulit ako matutunan na iba sa mga ibang staff na sa ibang center. So, hindi mo sabihin, gusto mo pa rin matuto. Okay. So, kung matututo ka lang, hindi ka lang naman matututo doon di ba? Ando yung babalik ka nga sa pag-aaral mo. Matutunan ka ng iba-ibang skills. Ang mga activities ba ito, handa ka ba? Handa ka bang tanggalin ng bisyo? Nandun ka na. Kasi alam mo yan, iba ron, disiplinado kayo, gaya ng dati. May oras ng pagkain, oras ng paglalaro, panood ng TV, pag-aaral. No? Ibibigay sa iyo ang pangangailangan mo, pero meron kang gagawin. Tulad ng bawa ng karapatan mong mag-aral, edukasyon, o kung mag-aaral ka, anong dapat mong gagawin? Kinig po sa kanila kung anong tama at mali. Ano pa? Kung mag-aaral ka mo, anong gagawin mo pa? Para makapagtapos sa pag-aaral, maabot kong pangarap ko. Tama yun, no? Tama naman yun, makapagtapos ka. Pero, kasi karapatan mo mabigyan ka ng pag-aaral. So, ibig sabihin, no, hindi lang naman yung pag-aaral. Karapatan mo mabigyan ng pagkain, sapat na matutuluyan, magmamahal. Meron ang tawag doon, responsibilidad. Bukod kay Butch, suportado din si Jomar ng kanyang ama at madrasta na siya na rin tumayong pangalawang ina niya magmula nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Yun, para maayos. Kasi dito wala talagang kakaanuan niya. Ayaw niya rin makinig sa amin. Baka doon, mamawi niya. Para maganda niya rin, buhay niya rin. Dito pa lang hindi ko maano Pag doon siya, panatag ang loob ko, panatag ang loob namin. Ano naman problema? At di gaya ng ibang araw, makikitang masigla at may pagkasabik si Jomar dahil ngayon ang araw kung saan bibisita sila ni Butch sa Pangarap Foundation. Muna ako si Ego, tapos si wala dito hanggang kabila niya. Sa pagpasok nila ay agad na bumungad kay Jomar ang mga batang naglalaro ng basketball kung saan hindi na niya napigilang maging emosyonal. Wala ko ng dream star. Ano naalala mo? Habang nag-basketball sa mga batang ko. Parang naalala ko nung naglalaro ang kami doon. Hindi maipagkakaila ang kagustuhan ni Jomar na manatili. Subalit, kinakailangan muna nitong maghintay hanggang sa may isaayos ang lahat. Parang masaya ako. Nung pagpasok pa, nakita ko pa na masaya, medyo tahimik at lang siya lumingay. At saka malaki sa salamat ko sa kay Tatay Bush niya. Dinala niya dito sana. May pasok ko dito sa antena to. Gusto ko talaga mga pagbago. Para hindi na ako mapadrobol, mapatarkada, paaway.
para iwas sa mga droga. Kaya malaki talaga ito salamat sa Tatay Butch sa mga taong sumusuporta. Madalas yun dun sa Pinondo. Kailangan ho. Kung pakialam kung ano pang sabihin ng ibang tao, sabi nga nila, sira daw ulo kasi tumutulong ako ng mga batang marurumi. Mas gusto ko na masira ang ulo ko kasi naman ako yung normal kung wala akong ginagawa. Kung walang-wala ako, salat ako sa buhay, kaming pamilya. I want to go on. Hindi ko kailangan maghintay pa sa ating gobyerno kung anong magagawa nila. Mga politiko, nagtatalo-talo kung paano tutulungan mga street children na ito. Ako, in my own small way, gagawin ko to. Kaya nasabi ko, nung araw, ako rin ay isang naligaw na tupa. Ngayon, ako naman ang naghahanap ng mga ligaw na tupa. Tomboy meron. Palalaki na marami. Ang misyon at magandang hangarin niya dahil aniya, hanggat meron pang isang batang naliligaw, ay magpapatuloy pa rin siya sa kanyang advokasya.